sa ating sitwasyon. Hindi naman ito tinatawag na road rage, no? Nako, Dr. Love, naniniwala ka ba na at 65, wag nang lumabas at magtrabaho? Si 65. Tatay Ambet? Napakabata pati ko ring, 65. Pero may limitasyon ang katawan natin. Kung nakita natin na stroke naman si tatay na. Na-stroke na si tatay, nakikita natin, very obvious yan. Na? So, panahon na, Tatay Ambet, para mag-mellow down, maghinay-hinay. Hindi ko sinasabing tumigil na, pero maghinay-hinay ka na at samantalahin mo nang ipahinga yung buhay mo na, enjoy your life. At turuan mo ang iyong mga anak na huwag maging batugan. Kasi may mga pamilya na sila. Ito yung sakit nating Pilipino, closely knit family, sabi nga. Yung mga anak na nag-asawa, nakatira pa sa nanay at sa tatay. May mga anak na nakatira pa rin sa nanay at sa tatay. Ang nagsusustento, ang pobreng matanda. So, gusto nang magpahinga, hindi makapagpahinga dahil kailangan ng suporta sa kanyang mga apo. Tatay, tingnan natin yung sarili natin, ha? Kaysa dun sa iba. Yung mga anak mo malalakas pa yan, batugan nga lang. Turuan natin sila. Pangalan kay Joey, aksidente ito, no? Aksidente ito. Pag sinabing emergency, meron tayong priority talaga ang emergency sa kalsada, no? May kasalanan din si tatay kasi siguro mahina ng reaction niya. Si Joey naman nagmamadali, gusto makarating sa ospital, nagkasakutan pa, dinasuntok niya. Mali, di ba? Na-realize naman niya ang kamalian niya. Pero ang aral dito, sabi nga ng attorney, magpahinog kayo ng inyong mga pigsa. Kayo, kanya-kanya, ang magpaayos ng inyong mga sasakyan. At ikaw naman, Joey, kung may maitutulong ka naman ng bahagya sa matanda, out of love and respect, abutan mo naman, no? Emergency is isang bagay na dapat nating pagtuunan ng pansin sa mga nagmamaneho. Whether tagilid na ang buhay o hindi, basta narinig nyo ang wang-wang o ang busina, tumabi ka. Kasi mas mahalaga yun. Maraming salamat, Ate Kuya. Ayan. So, Attorney Lorna, ano ang iyong payo para magkaayusan sila? Unang-una, sa mga may stroke, lahat ata kayong tatlo, no? Miski na wala tayong 4Ps kasi hindi na kayo qualified, meron tayong PWD benefits. Yung Persons with Disability Act sa Magna Carta ng PWD, meron kayong 20%, sayang rin yun, 20% discount, no? At saka VAT exemption, no? So, sa pagbili ng gamot at pagkain, meron kayong PWD discount. Meron ba kayong card, card? Mang Ambet? Wala po. O, ayan, walang Ayan na nag-aasikaso. Kailangan natin siyang kunan ng PWD card. Or senior card, meron Or po senior kayo? card. Senior po, meron. Oo. Pero parang mas malaki ang benefits ng PWD. Oo. Tignan natin oo, yan. kasi na-stroke po kayo, kahit kayo mangyagit. Kailangan meron kang PWD card. Okay. Kayong dalawa, kayong tatlo kasi meron kang potassium deficiency din, qualified ka. Pero lastly, gusto ko lang sabihin, mali rin yung love. Yung love must be accompanied by mutual love, no? Mahal mo yung mga anak mo, kanya ikaw yung naghihirap, miski na sabi nga ng mga sausawero natin, batugan sila. Pero that's the wrong kind of love. Ha? Kasi dependency yan. Hindi yan love. Ginagawa mo silang tamad. Pabayaan mo na sila, magutom man sila. Para alam nila kung gaano kahirap ang maghanap ng trabaho. Sila ang paghanapin mo ng trabaho at pahinga na kayo. Retired na siya at 65. Huwag tayo Hindi, ang advice ko rin sa ating mga senior citizen, ako, sasabihin ko na sa national TV, 72 years old na ako. Pero trabaho pa rin, di ba? Kasi itong trabaho, nakaka-keeping us young, nakakalibang, nakakatulong tayo sa iba. Pag wala tayong sakit, kanya unahin niyo muna yung sakit niyo, tatang, no? Yun lang po. Okay, unahin ang sakit, ang ating kalusugan, Mang Ambet, ha? Okay, Doc Camille,
anong mapapayo mo sa kanila lalo na at pareho silang naninindigan na syempre wala silang kasalanan, ano? So sa mabuting pag-uusap na lang ba ito madadaan? Actually, totoo yun eh. Ate ko rin eh, yung sinasabi nating mabuting pag-uusap dito, magkapatawaran din kayo. Kasi unang-una, no, si Tatang, lalo na ha, may sakit ka, Tatang. So, dapat lang siguro na magkaayos kayo. Dahil kasi kung kayo ay sabihin na natin, nagpapakumbaba rin. At the same time, nagpapatawad sa isa't isa, malaking factor po yun para maging maayos din ang ating kalusugan. Just a reminder din po ha, yung pong tinatawag nating TIA o yung transient ischemic attack, yun po yung mga stroke na sinasabi. Ito po yung dapat nating tandaan, the word FAST, F-A-S-T. Face, dahil kasi meron pong pagkakataon bigla pong nangingiwi. Hindi ba yung gumaganon? Tapos A, yung arms, yun po bigla po yung nanginginig or biglang namamanhid. At bigla yan po ang unang-unang sabihin na nating parang nanghihina. S is speech, bigla pong shmash, ganun yung mga boses nyo. And then T is time. It's always the essence na talagang napaka-importante po ang time na isugod kayo sa ospital or daling kayo sa ospital kasi po it is imminent or ibig sabihin pwede po yan mag-lead sa isang full-blown stroke. Mas malaki po ang possibility na hindi na makakabalik sa bahay mo kung hindi mo pag-aasikasuhin yan. So, kinakailangan, importante po. And remember ha, ang TIA, hindi po yan nangyayari sa mga matatanda. Pwede yan mangyari kahit 18 years old ka or 20, or even, meron pong tinatawag yung early signs ng TIA kahit 15 years old. Pwede po magkaroon nito. Kaya lahat po dapat mag-ingat, yung inyong kinakain, kung pwede mag-iwas sa alcohol, sa mga sigarilyo, importante po yan. Thank you, Doc Camille. Maraming salamat.